Eto na mga idol, yung 21 days conditioning. So ngayon, ituturo ko ngayon mga idol, details by details, lahat ng mga tanong dun sa unang video natin. So dito mga idol, no bacterial flushing, antibiotic po yan. Ibig sabihin mga idol, 1 times ligo, 1 times purga, no bitaw, and keeping versus active keeping. So sasagutin muna natin lahat to mga idol, no? Then mamaya abangan nyo kung paano gumawa ng conditioning mga idol. So unang-una mga idol, kaya wala tayong bacterial flushing po, ang kandidatong gagamitin natin, 100.1% mga idol ay napaka-healthy. Kaya nga po siya yung napili natin. Then abangan nyo mga idol yung pre-con kasi yun ang pinakamahalaga mga idol kung bakit hindi tayo magbabacterial flushing. So ngayon mga idol, pag gumamit ka ng antibiotic sa ating manok mga idol, ang epekto nito ay ipa-flush out mo yung good and bad bacteria ng manok. So matatanggal yung protector ng ating immune system sa manok mga idol. So yung immune system mga idol, yung po yung tinatawag na doktor ng ating manok sa kanyang katawan na pumuprotekta sa kanya. So kung tatanggalin mo yung nagpuprotect sa immune system, so ngayon mga idol, madali po siyang magkaroon ngayon ng mapasukan ng sakit. So daang libong taon na nating kasama kasi mga idol, yung mga free radicals, airborne, positive ion, bacteria, fungi, and even viruses. So pumapasok yung mga idol sa mga butas ng parte ng manok, katulad sa mata, sa ilong, sa tenga, number 1 mga idol, sa kanilang tuka kasi yun ang ginagamit nilang pangkain. So ngayon, ang epekto pa nito mga idol, okay, ito po yung tinatawag na nagpapahinang magtunaw yung manok. Kaya nangyayari sa inyo yung mga idol, minsan ay hindi na po nagtutunaw dito sa kalagitnaan. O kaya, mas madali po magkaroon ng sipon mga idol. Kaya kung kailan malapit mga idol, nagkakasipon na. Kasi wala na po mga idol yung nagpo-protect kasi sa immune system. Okay? Kaya po, humihina yung doktor ng manok. Okay? So wala tayong bacterial flushing mga idol, no? Okay, abangan nyo mga idol yung ating pre-con. Tapos bakit isang beses lang tayo magpapaligo? Kasi mga idol, pag nagpaligo tayo, ang purpose lang naman nito ay para tanggalin mo yung kuto at para ngayon mga idol maging presko. So ngayon mga idol, bago tayo pumasok ng conditioning mga idol, dun sa pre-con pa lang natin, 2 beses na tayo dun nagpapaligo. Okay, so ngayon mga idol, literal, wala na pong kuto yan. Okay, at saka mai-stress yung manok mga idol kasi matatanggal po yung natural na langis o yung oil sa balahibo. Yun din yung nagpo-protect mga idol sa manok para hindi rin makapitan ng mga iba't ibang uri ng sakit. So ngayon, gagawa pa yung manok natin ngayon ng natural na oil. So kung dito kayo nagpaligo sa kalagitnaan o lalo na pag malapit dito mga idol, so may stress lang po yung manok mga idol. At saka tignan nyo mga idol kung bakit hindi talaga tayo nagpapaligo. Pagka po tayo ay nandito na mga idol at umulan, di ba, itinatabi nyo po yung manok nyo, ayaw nyo mabasa. E di lalo na po dito mga idol, kung dito kayo nagpapaligo. So magkaiba mga idol yung nagpapaligo sa nagpapahamog para lang magka-moisture yung manok, no? Okay, so bakit mga idol, isang beses lang din tayo magpupurga. So ito mga idol, yung mga stress conditioning kasi na tinatawag, okay? So ngayon mga idol, unang-una, bago tayo pumasok ng 21 days conditioning mga idol, dun sa 1 month pre-con o 2 months pre-con natin, sa 1 month pre-con mga idol, 2 beses ka din dun magpupurga eh. Tapos mga idol, magpupurga ka ulit dito sa unang mga idol mamaya eh. So wala na po yan mga idol talaga literal na mga roundworm, tapeworm, cecal worm o kahit anong uri ng bulati mga idol. Kaya isang beses na lang tayo magpupurga. So bakit wala tayong bitaw mga idol? Ito yung pinakamahalaga mga idol na dapat hindi natin ginagawa dito. Kasi mga idol, ulitin ko, pag na-overdose ang manok mga idol, ang tanging paraan lamang po para ma-release mo yung sobrang gamot na ibinigay natin is kailangan mong ibitaw at kailangan mong paliguan. So ngayon mga idol, pag binitaw natin, depende ko saan kayo nagbibitaw ditong araw dito. So like for example, ay nandito kayo sa day 10 nagbitaw, okay? So yung day 1 to day 9 na inipon yung energy and power dun sa manok natin mga idol, inire-release nyo na po dito sa day 10. Kasi mga idol, gagamit ng puwersa kasi ibibitaw mo eh. So mababawasan na po yon. So like for example mga idol, 50% na po yung naipon mo kasi nasa kalagitnaan ka na, ibinitaw natin. Baka bumagsak yung mga idol, maging 25% na lang. So 25% na lang yung taglay niya.
So ngayon mga idol, pag tinuloy-tuloy mo hanggang doon, 75% lang po yung taglay niyang lakas. So yun lang po yung bibitawan niya doon sa gradas, okay? So malaking problema po yan. So mga idol, una, di ba, naalala nyo, ang katwiran kasi nung iba, bakit nagbibitaw? Para daw makita mga idol kung lumakas ba. Given yun mga idol, lalakas po talaga kahit mga idol, yung hindi mo kinukondisyon na manok, pag binigyan mo ng mga suplemento, vitamina, lalakas talaga yun. Kahit na nandun lang sa maintenance yun mga idol. At saka diba, lagi natin sinasabi na kung saan ka nagpapanalo, yun yung gagawin. Kumbaga mga idol, meron ka ng program dating ginagawa, so hindi na natin kailangan i-check kung talaga lumakas siya, kasi tried, tested, proven yun naman ng mga idol Okay? So kaya lang tayo gagawa ng ganito mga idol sa mga newbie kung paano gumawa ng conditioning. Ipapaliwanag ko muna to kung bakit hindi natin to ginagawa. And mga idol, yung tinatawag na keeping po, yan mga idol ay itatago po yung manok, kaya tinawag nilang keeping. Ang ibig sabihin po niyan, sa umaga po, tatakloban na po nila yung manok sa limber o sa mismong kulungan, lalagyan na po nila ng tela, para daw hindi na po nakakakita ng iba, hindi na daw nai-stress. So may punto naman. Ang problema lang idol, hindi po gagalaw yung manok. Kasi nasa kulob po siya. Kaya mangyayari po ng mga idol, possible, malaki ang potential na bumigat po siya. Okay, tapos mga idol, magbago yung moisture niya. So ngayon mga idol, tandaan natin na pag nagbago yung timbang, yung hipo ng manok, yung moisture niya, yung kanyang timbang, magbabago agad-agad mga idol yung kanyang estilo ng laro. Kaya yung iba sinasabi nila mga idol na, bakit nung bitaw, super, bakit nung kinabitan ng bakal, ang nangyari, bulok na. Kasi mga idol, nagbago po pala yung kanyang moisture, yung timbang kasi ikiniping po siya ng buong 3 araw mga idol, umaga hanggang gabi. So yung tinatawag ko mga idol na active keeping po, so unang-una mga idol, sa umaga ay natural, ordinary lang mga idol. Okay, yung kanyang ginagawa. So kung cording area siya na sanay mga idol, sa cording lang din po siya. So kung halimbawa, nandun po yan sa kulungan mga idol na flying pen, so nandun lang po siya mga idol, okay? Then kung nasa cord yan mga idol, quality time naman ang ibibigay natin para mabantayan. Kasi pag lumakas yung hangin, bawal siyang matamaan ng hangin na rekta kasi may stress po yon. Then mga idol, pag umulan, mainit ang klima, nagbago ang klima, kailangan itinatabi natin. Basta aktibo siya mga idol sa buong maghapon. Yung keeping mga idol, ang ibig sabihin po niyan, is pagdating ng gabi mga idol, ilalagay mo sa kulungan. Lalagyan mo ng kulambo para kahit isang lamok mga idol ay hindi po siya makagat. Para nakakeeping po talaga siya. Okay po? So ngayon mga idol, mayroon pa akong tanong na kailangan sagutin ngayon sa inyo. Ano ba yung mga anti-stress na mga binibigay ko dun sa unang ginawa natin mga idol? Okay? So ano naman yung tinatawag mga idol na mga energy in power? Ang anti-stress mga idol is a B50, B-pollen, at saka reload. Yan yung mga anti-stress. Ano naman po yung mga energy in power? Ang mga energy in power mga idol is yan po yung tinatawag na Voltplex KQ, Promotor 43, at saka yung ating Bitmin Pro 357. Tapos mga idol, B12, L-Turo. Last but not the least mga idol, Recharge Tablet. Okay, so yung mga pangalan pa lang, mga solid na mga idol, no? Okay, so naipaliwanag ko na po. Kung may tanong kayong mga idol sa susunod, i-comment nyo po dyan at gawan din natin ng another video. Okay, so ngayon, ang tanong ngayon mga idol, paano po yung gumawa ngayon mga idol ng conditioning? Okay, ganito mga idol. Unang-una mga idol, lapis po yung gagamitin nyo para hindi madumi at pwede nyong burahin. Okay, tapos isusulat nyo na po kagad mga idol kung anong program. 28 days conditioning ba yan? 21 ba? 14 days ba? 7 days conditioning ba? So, 21 ang gagawin natin, sinulatan ko na po. And syempre mga idol, susulatan nyo na po yan ng day 1 hanggang day 21 mga idol. Okay? Ngayon, since ang petsa natin ngayon mga idol ay May 2, so lalagyan nyo po dito mga idol ng 2 para hindi po kayo malito. Tapos 3, tapos 4, hanggang dulo na yan mga idol. So ang schedule mo talaga mga idol is May 22 talaga ang tunay mong schedule. Para hindi lang kayo malito, lagyan mo ng 1 hanggang 21. Okay? Then ano ang unang gagawin mo dyan? Tandaan natin ang standard operation procedure sa paggawa po mga idol ng conditioning is ito po yung tinatawag na PLT. Lalo sa mga newbie mga idol, no? Ano ba yung P? Purga yan idol. Okay? Ano yung L? Ligo po yan. Ano po yung T?
2. Baliktarin nyo lang mga idol kasi may mga salita na iniiwasan tayo para hindi na magkamali itong bago nating account. Then ano po yung pangalawa na tatandaan natin pag gagawa ng conditioning? So yun na nga po mga idol yung active. So para masanay na tayo ay tinatawag na keeping. Okay? Tapos ano po yung panghuli na tandaan natin mga idol? Siyempre mga idol, ito yung pinakamahalaga din sa lahat. Kasi pag nagkamali tayo dito mga idol, nag-late pointing, nag-early point, hindi mo na tuning na maganda, useless po yung ating pre-con at useless din po itong ating conditioning. Okay? So ito ay gagawin ko ito ng pinaka-full video mga idol. Kasi napakahalaga po niyan dahil nga masasayang nga po ang conditioning natin. Okay? So ngayon, saan po natin ilalagay mga idol yung PLT? So, syempre mga idol, kaya yan yung una. Dito po yan sa unahan mga idol. Okay, so ilagay natin. Huwag kayo mag-i-skip mga idol ha. Okay, saan naman natin ilalagay yung ligo? Dito po sa gitna mga idol kasi magkasunod po sila. Day 1 din po yan. Okay? Then mga idol, paalala ko po kaagad, consistent po tayo sa pagpapakain ng manok idol. Hindi pa bago-bago. Bakit? Magbabago po yung kanyang digestive health stress. Baka hindi magtunaw yan ka sa dulo, mahirap po yan mga idol, okay? So ngayon mga idol, kailangan po ay 7 a.m. ang ating patuka and ang dulo mga idol ay 5 p.m. mga idol. Consistent po yan, hindi pa bago-bago, kahit ano pa mangyari sa klema mga idol, okay? So saan naman natin ilalagay ngayon mga idol itong Rock 2? Dito mga idol natin ilalagay po yan, no? Okay, so lagay natin mga idol, yan. So ngayon, saan naman natin ilalagay mga idol yung active keeping? Ang keeping natin talaga mga idol, nandito po yan sa 18, 19, 20 po yan. 3 days before. Kasi kailangan nakakip na talaga siya dyan. Saan naman natin ilalagay ang pointing? Of course mga idol, nandito na po yan sa pinakalas. Okay, kasi tuning na po yan mga idol. Okay, pointing. Okay, so ayan na po. So ngayon mga idol, buburahin na po natin ito kasi gagawa na po tayo ng conditioning. So, unang-una mga idol, sa paggawa ng conditioning, kailangan may maipaliwanag tayo details by details po. Okay? So, ibabalance natin, kailangan balanse. Kailangan may paliwanag lahat yan mga idol, no? Okay? So, ganito mga idol. So, kung halimbawa, unang-una mga idol, ang tanong, kailan ang pangalawang Rock 2 at kailan ang last na Rock 2 natin mga idol? Okay, so ganito. Since 21 days conditioning ito, napakahiwaga mga idol. Alam nyo ba na ang ating mga itlog na manok ay 21 days na pipisa? Ang hiwaga, no? Tapos mga idol, ito ay 3 weeks po ito. Okay, so 3 weeks, 3 linggo po ito. Ibabalance natin ngayon to mga idol. Okay, so ganito po. Magbibilang tayo mga idol kung ito po, bibilugan natin. Kung ito po yung una natin pagbibigay, magbibilang tayo mga idol ng 7 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Day 9 po mga idol yung malinaw na pangalawa. Then, bilang ka ng 7 araw pababa para maging balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abangan nyo mga idol kasi wala akong skip dito ng hindi pagbigay ng bitamina. Araw-araw yan mga idol ay lalagyan ko po yan mga idol. Bakit po? Kasi napakadali pong ma-stress ang manok. Sa umaga hanggang hapon mga idol, may activity na mangyayari sa manok. Pwedeng ma-stress dyan. Kailangan may advanced treatment na pang anti-stress tayo mga idol. At magagamit niya po yun sa isang buong mag-araw. Kasi ang ibig sabihin ng conditioning mga idol, pag-iimpok ng energy and power. Bibigyan mo, pupondohan mo yung katawan ng manok. At ito po ay rest time po ito mga idol. Pahinga. Kasi galing po siya sa training na matindi sa pre-con o pagbabatak. Kaya ito mga idol ay magpapahinga at pag-iimpok ng energy and power. At dapat hindi siya mai-stress. Alam naman natin, napakadali po ma-stress yan. Okay? Kaya nga po, pagka po may pumunta lang sa bahay nyo na ibang tao, may i-stress yan, maninibago, mag-iingay po yan. Pag nag-ingay po yan mga idol, nag-release na po ng energy in power. So ngayon mga idol, basta nagbago, may kakaiba, may ganap na hindi komportable ang manok mga idol, automatic stress po yan. Okay? So ngayon mga idol, bakit 5 days before ang ating last mga idol? Kasi hindi natin gagambalain itong kanyang keeping ng 18, 19, and 20. At mga idol, nakabalance po siya at nakaprogram. Then, tandaan natin mga idol,
Ang mga stress conditioning na tinatawag mga idol is ang purga. Pangalawa, ang ligo. Pangatlo mga idol, ito, pati po yung bitaw. So yan ang mga nakaka-stress mga idol. Kaya, bago tayo mga idol mag-stress sa kanya, kailangan i-lessen natin, pababain natin, bawasan natin. Kung pwede nga, alisin natin mga idol, literal yung nakaka-stress. Ngayon, alam naman natin mga idol na napakadami na pong pwedeng gumawa ng conditioning. Kaya po, ang motto natin dito sa bagong account natin kay Jega Game Farm mga idol, kailangan makalamang ka sa pagpupurga. Kung ikukumpara natin ang program sa iba mga idol. So ngayon, wala tayong fasting na gagawin mga idol kasi bawal po yan. Ang pinapasting lang po mga idol, yung mga nasa cording area. Bawal ipasting ang mga nakasalang, bawal ipasting ang mga nasa conditioning. So ngayon mga idol, ang pagpupurga natin mga idol, ano po yung pinakamagandang oras para makalamang tayo sa unang program pa lang mga idol? Kailangan po ay 3 a.m. po yan mga idol. Bakit po 3 a.m.? Kasi ganito mga idol, paliwanag natin. 7 a.m. ka ngayon mga idol na nagpakain. Okay, so pakainin nyo po ng umaga. Bilangin natin kung ilang oras bago mag alas 5 ng hapon mga idol. Okay, 8, 9, 10, 11, 12 ng tanghali. Then, 1, 2, 3, 4, 5 ng hapon. 10 hours mga idol, maliwanag no? Okay, 10 hours. Isulat natin mga idol. 10 hours po yung lumipas bago mag 5 p.m. So ngayon mga idol, from 5 p.m., magbilang tayo ngayon ng 10 hours. Kung ano yung lalabas, yun dapat ang pagpupurga. Para walang fasting, hindi ma-stress. 6, 7, 8, 9, 10 ng gabi. 11, 12 na madaling araw. 1, 2, 3 ng umaga. So yun mga idol, 3 a.m. ng umaga o madaling araw mga idol. Okay? So, okay na okay yung program natin kagad. Ngayon mga idol, since ito mga idol ay malamig, nakadapo, hindi ma-stress. Okay, so na-stress siya, no? Kailangan natin i-refresh paliliguan natin mga idol. Pero syempre, bago tayo magpaligo, isingit na natin mga idol yung 7 a.m. na kain niya. Okay, then ang oras ng ligo mga idol, alas 8 po yan mga idol. Okay, 8 a.m. po yan. Pagkatapos niya maligo mga idol, subuan nyo po ng True Grit. Bakit po? Kasi mga idol, may mga issue kasi sa kalagitnaan na hindi nagtutunaw. Bigyan mo na ng advanced treatment ng True Grit. Para ngayon, meron na siyang dala-dala na katulong para matunaw po mga idol yung talagang kakainin. So, subuan nyo, parawan nyo na mga idol. Tapos mga idol, pagkatuyo na siya, ayun, pagdating ng hapon, pwede nyo nang pakainin ng 5 p.m. mga idol. Okay? Ngayon, di ba nakaka-stress po ito mga idol? Pangalawang araw na po tayo. Magbibigay tayo dito ng anti-stress o yung ES mga idol, no? Okay, so ano po yon? Una mga idol, gamit tayo ng B50. Kailan mo ibibigay? Kailangan mga idol, matunaw niya to literal. Kailangan mga idol ay hindi sumama ito doon sa patuka. Kaya dapat 5 a.m. mga idol ang pagsubo. Bago pa mag 7 a.m. natunaw niya na, para tumalab yan sa katawan niya at ma-absorb niya ng concentrated mga idol. Nawala po yan tapon. Okay? So ngayon, ang turok natin is 6 p.m. naman po mga idol. Bakit po 6 p.m.? Kasi ayaw ko mga idol na mapuyat yan kung pwede naman ng alas 6 na ng gabi. Ang hinahabol lang natin mga idol ay malamig ang klema. Malamig na po. Pangalawa advantage niyan mga idol ay dumadapo na po yan mga idol ng alas 6 ng gabi. So ngayon, magsisimula na pong magpahinga yan at matulog. So ngayon, ibigay natin. At bakit po 6 p.m. talaga ang pinipili ko? Kasi para mas mahaba po mga idol yung gabi na tumalab ito. Para pagdating ng umaga, ang init pa naman ng panahon ngayon, ay hindi na po maiinitan yung manok natin. Kaya 6 p.m. po natin ibinibigay. Okay po mga idol? Okay? So ngayon, pagdating mga idol ng day 3, dahil nga po na-stress po yan, na-stress po dito, na-stress po dito, kailangan mga idol dito ay magbibigay tayo ng anti-stress na naman mga idol. Okay, napansin nyo mga idol ha, araw-araw meron akong ibinibigay na suplemento kasi tinutugunan ko lang po yung pagka-stress ng manok para malesen ang stress conditioning. So kung gumamit ka ng B50 dito, hindi pwede mga idol na mag-B50 ka ulit dito. Okay? So hindi pwede kasi nga mga idol, okay? So ang mangyayari dyan mga idol, hindi na po tatalab mga idol. Okay? Para
para hindi masanay yung immune system mga idol ng manok, kailangan ibang anti-stress naman. Kaya ang gagamitin natin mga idol is bee pollen. Okay, so yan naman mga idol yung gagamitin natin, bee pollen naman. Okay, ngayon, pagkatapos niyan, pakain lang kayo ng 7 a.m. tapos 5 p.m. mga idol. So ano naman ang gagawin natin ngayon sa 4, 5, 6, 7 hanggang dulo na mga idol? Okay, ganito para hindi kayo malito mga idol. Since ito yung pinakalas mga idol, okay? So ngayon ganito, lalagyan natin ulit dito mga idol, okay? Tapos, before and after natin stressin mga idol, kailangan may anti-stress dito at dito na po yung anti-stress. Dito lang isiningit ko mga idol kasi unang-una, yung unang araw ay nagpurga tayo. Kaya dito ko isiningit sa umaga para dito. Dito maluwag na po yung araw. Kaya dito na natin ibibigay yung anti-stress at dito na rin. So yung 16 mga idol, lagyan din natin po ito. Okay? So sulatan natin. Then mga idol dito, anti-stress ulit at dito anti-stress ulit. Okay? So ngayon mga idol, ano yung gagamitin mo dito? Pwede kayo gumamit mga idol ng B50 o kaya mga idol reload. Okay? Kasi anti-stress po yan mga idol. 5 drops lang po mga idol yung ibibigay nyo. Okay? So ngayon, ano yung pwede nating ibigay dito? Pwede kayo bumalik mga idol sa B50. Para ngayon tumatalab kasi iba-iba yung ginagamit. Kumbaga mga idol, yung mga solid na mga suplemento nila, pakinabangan natin, wag natin ipagdamot sa alaga. Okay? Tapos mga idol, ano naman yung anti-stress dito natin? Pwede kayo bumalik dito mga idol, di ba? Nag-reload, nag-B50 ka na naman, pwede ka balik sa B-pollen mga idol. Okay? B-pollen na naman tayo para talaga tumatalab at nakabago sa kanya. So kung nag-B-pollen kayo, reload na naman dito mga idol. Okay? So yan yung ibibigay natin. Ngayon, ilan na lang po yung natitirang araw mga idol? Okay? So, ang natitira na lang po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, and 11. Yan na lang, ito na lang po yung mga natitirang araw ngayon mga idol. So, ngayon, ganito yan mga idol. Since ito yung araw na po ng exam niya, okay? Kailangan mga idol sa umaga po dito sa 20, magbibigay tayo ulit ng anti-stress. Bakit po? Napakahaba po yung umaga hanggang hapon. So, kailangan may advanced treatment na pang anti-stress na po tayong ibibigay para makalamang tayo mga idol. Okay? So ano po yung last na ginamit nyo po? Diba? Reload po. So ngayon dito mga idol ay pwede kayo magbigay dito ng B50 na naman mga idol. Tapos, yan po ay pagdating ng alas 6 na naman po ng gabi mga idol, okay, kailangan zero stress na talaga ito mga idol. Kasi bukas na po yung exam niya. Kaya ngayon, para mabilis na tumalab mga idol, yung ibibigay mo dyan, yung liquid na po na reload mga idol. Okay? So, okay na tayo. Ito na lang po yung bakante. Ngayon, di ba natatandaan nyo mga idol, ito ay pag-iimpok ng energy and power. Dito natin ipapasok yung mga energy and power mga idol sa mga bakanting araw po. So, para ma-boost natin mga idol, yung ibinigay natin dito, kasi di ba 5 days before, medyo malayo. Ngayon mga idol, ibuboost natin ito mga idol ng energy and power ng 18 and 19. So ano ba yung pwede natin gamitin? Ma'am, mga idol, kailangan gamit kayo ng Voltplex KQ. So 5 AM yan mga idol ha, consistent. Dito ay Promotor 43 mga idol. 5 AM po yan para matunaw niya bago kumain. Okay? So ano ang mga pwede nating ibigay dito? Energy and power na ibang brand para talagang effective mga idol. Okay, so ano po? Siyempre mga idol, gamit tayo dito ng Bitmin Pro 357. Okay, so ano pa yung pwede? Gamit kayo mga idol ng recharge tablet. Bakit po? Para ngayon kung lobat yung manok mga idol, ima-recharge mo siya. Parang ganon, di ba? Okay, so parang cellphone. Okay, so recharge tablet po yan mga idol. And dito mga idol, pwede kayo gumamit dito ng ating El Turo. Okay, so pwede kayo, o kaya naman B12. Ayan ang mga ano natin mga idol. Okay, tapos pwede kayo gumamit mga idol, okay, ng tinatawag po ng energy and power ulit dito. Okay, so pwede kayo magbigay dito mga idol ng ating Voltplex. Okay, Voltplex KQ. Tapos promotor ulit dito para maipunan mo talaga mga idol ng energy and power. Tapos dito recharge, okay? Tapos Bitmin Pro 357 mga idol. Okay? So ngayon ano pa yung kulang natin mga idol? So dito natin yung kulang pa. Okay?
So, ang ating mga, sandali mga idol nakalimutan ko yung iba. Okay? Bitmin Pro 357, Voltplex, Promotor. Okay? So, pwede tayo maglagay dito mga idol ng ating, Voltplex. Okay? O kaya Promotor. Okay? Yan mga idol, Promotor 43. Okay? Yan ang mga pwede natin gamitin mga idol. Okay? So, ngayon mga idol, sana makatulong po sa inyo ito mga idol. At salamat po sa inyo. Natapos nyo po yung video. And kung gusto nyo mga idol na mapanood yung pre-con, so comment kayong mga idol ng pre-con sa pinakababa. Salamat mga idol. Saludo dalawang kamay. At i-share nyo po yung video natin mga idol. Bakit po? Para mapanood ng iba. Para ngayon sa comment section. So mag-sharing of ideas tayo. Tapos mga idol, ito yung tinatawag na healthy topic na gagawin natin. Kailangan ang sikreto dito mga idol, maging open-minded po tayo. Saludo dalawang kamay ulit. Maraming salamat po sa lahat mga